Morning, class and teacher. Nandito nga po pala kami sa Pambuan, kung saan nakikita nyo ang isang piggery na ginagawa namin ng dokumentary. Then, so bawal po kami pumasok sa loob kasi po quarantine po quarantine ng baboy po ngayon. Dahil sa umakalat po ng mga sakit ng baboy, kaya bawal po kami pumasok sa loob. Kaya nandito lang po kami sa labas. Then, bawal kasi kayo pumasok sa loob ng mga kulungan ng baboy ngayon kasi nga kalat ng sakit. So makaka-infect kayo, hindi alam kung saan kayo galing. Ang nakakapasok sa kulungan ngayon yung veterinaryo sa kayo nag-aalaga. Kahit yung mga namimili sa labas talaga, andun sa labas. Hindi siya po pwedeng pumasok sa loob. Para makakita kayo ng baboy, wala kayong makikita ng baboy ngayon na ano. Ngayon, kung gusto nyo talaga makakita, isang linggo kayong magku-quarantine, ibig sabihin na hindi kayo po pwedeng pumunta kahit saan. Nasa kwarto nyo lang kayo, sa bahay nyo, hindi kayo kakain ng baboy. At pagdating dito, maliligo kayo, tapos 3 araw pa rin kayo dito sa labas na itong bahay na to bago kayo makapasok sa loob ng kulungan. ere po to. Paano nyo po naisip magsimula ng business ng piggery? Naisip? Dati kasi may babuyan, meron kaming maliit na babuyan sa likod ng bahay namin. At yun yung ipantustos ng magulang namin sa pag-aaral namin. Kaya sabi ko, isang magandang oportunidad na maging negosyo to. So, nagsimula akong nag-alaga ng 5. Tapos, yun, nadagdagan ng pakonti-konti. So, ayan, naging isang piggery na. Dati backyard lang yan eh. Gaano po kalaki ang nilabas niyong puhunan sa magsisimula ng piggery po? Noong 1997. 5 piglets lang yun eh. So, mga 10,000 lang yun. Tapos, dagdag sa sweldo. Siguro mga umabot ng mga 20,000. Bakit sa dami ng agribusiness na bakit piggery po yung naisip niyo pong business? Veterinaryo ako eh. So, di naman ako pwedeng parlor, ano? So, kundi piggery, poultry, or something na related sa hayop. Muntik na kitang alagaan eh. Gano'ng katagal na po yung piggery niyo po? Yung piggery per se is 2005, pero meron akong mga nagpapaalaga ako dati sa San Leonardo, sa inyo, sa tatay mo, nanay mo ata, nag-alaga sa akin. Lola mo, ano? Sa yung iba, dati kasi dispersal yan, kinakalat ko lang sa mga kamag-anak, pinapalagaan ko. Tapos nung lumami na sila, kaya nung 2005, nagpagawa na ako ng piggery, inipon ko na. So, yun. Paano niyo po nasolusyonan yung dumating pong panahong matumal, mahina ang benta? Wala ka talaga magagawa eh. Ganyan talaga pagka low supply and demand yan eh. Pagka kailangan mong ibaba yung presyo ng baboy mo para mabili, ibaba mo. May mga time na malulugi ka. Ganun talaga kahit saan naman eh. Merong parang gulong yan eh. Pero pag pinumpit mo naman yung buong taon, pag kinumpit mo yung buong taon ng iyong pag-aalaga, may kita naman kahit konti. Noon lang talagang dumating yung sakit na African swine fever noong 2020. Talagang di namin na-control yung sakit at nalugi naman kami ng 20 million. Sa negosyo niyo po, Tito, piggery, ano po yung, gaano kalawak na po yung naipundar nito sa buhay niyo po? Naipundar? Napag-aaral yung mga anak ko. Last question po, sir. Para sa mga may balak po na magnegosyo ng piggery, ano po yung mga i-advise niyo po sa kanila? Sa ngayon, kung ngayon sila mag-aalaga, sabihin ko wag. Kasi hanggang ngayon kalat yung sakit. Kami nga mayroong mga pig houses at hindi naman kami naglalagay ng baboy kasi nga ilang beses na kami nag-try for 4 to 5 times na nagka-try kami, talagang mabubuhay siya pag medyo malapit ng ibenta, nagkakasakit. So, bibenta mo siya ng mura or ibabaon mo siya na talagang lugi. Sa ngayon, panahon na to, kung gusto lang mag-alaga, wag muna. Pero dating point na pagka meron ng bakuna siguro, mag-alaga sila. Kaya lang ang unang i-consider nila lugar.
Yung una, yung malayo sa tao, talagang isolated yung lugar para yung kanyang biosecurity, kung paano niyang alagaan yung baboy, ay mas madali. Thank you po. We asked the owner of the piggery if we can conduct a documentary on their farm and do an interview. The owner of the farm agreed to have an interview, but we can't go inside the piggery because pigs are delicate these days because they might get a disease. We asked the piggery staff if they can take videos for us, since we can't go inside of the piggery to feature their piggery on our documentary.